So, kung bakit mukha akong pagod na, kahit kakasimula pa lang ng shoot, yun ay dahil kanina pa kami nag-shoot. Kung bakit kami mag-shoot uli, kasi sablay Masipag tong... ka? Hindi, sablay yung gawa ko. Ah. Tira niya to. Brother, Yan dapat ay buffalo mozzarella cheese. Mozzarella cheese na gawa sana sa kalabaw. Na hindi ko siya magawa kahit nagawa ko siya kahapon. Jay, lagay mo nga yung picture dito. Lagay mo dito. Lagay mo. Dalawa. Marami. Lagay mo. Mas di ko siya magawa ngayon. Kaya kesong puti na lang yung gagawin natin. Yan. Gagawa tayo ng kesong puti, pare. Cheese making ang isa sa mga bagay na gusto kong gawin noon pa talaga. Pero kasi nahirap. Kakasimula pa lang na shoot, ang baho na. Nahirapan ako humanap ng rennet. Rennet yung pampakulta. Yung pampabuo ng keso. Nalaman ko na sa kesong puti pala ay ang ginagamit na ay suka. Kaya medyo may asim-asim pala ng konti ang kesong puti. Doon sa ginawa nating cream cheese episode, kung naaalala nyo, yung gatas kapag nilagyan mo ng suka, o lemon juice, nag-iiba-iba yung ano niya, parang maliliit yung curds niya, parang nagmumukha siyang panis. Hindi dapat ganun. Nangyayari yun kasi ang gamit nating gatas ay naka-tetra, yung UHT. Pero eto, nakahanap ako ng source nito. Raw Carabao's Milk na nabili ko sa Facebook Market lang naman, pare. Search nyo lang Raw Carabao's Milk. And siguro kung may nagtitinda ng kesong puti sa palengke nyo, malamang meron din sila neto. Sabi lang sa akin dati, yung mga gatas sa palengke, halo daw yun na tubig. Ewan ko. Baka mamaya kalaban niya yun. Hindi ko alam, di ba? So gawa tayo ng kesong puti muna. Honestly, nakagawa na ba ako ng kesong puti? Hindi pa. Nakagawa na ba ako ng mozzarella? Oo, kahapon. Tapos ngayon, hindi ko na magawa. Hindi ko na maulit. Pero dun sa mga napanood ko, sabi lang naman dun, ganito lang yan, madali lang yan. Ipapakita ko sa inyo, sabay-sabay nating matutunan. Nagsimula tayo dito ng 21 liters ng gatas at nabawasan, ilang liters na ng gatas natin? 14 na lang ata. 14 o 15 liters na lang yung gatas natin. Oo. Tsaka eto, yung mozzarella kasi may mga thermometer pang kailangan. Eto, tatry natin gumamit ng wala, pare. So, 4 na litrong gatas. Tinan nyo to. Ay, bumagsak. Cream yun, pare. Hindi panis yun. Ha? Yung nakita nyo mabuti. Ito palang gatas na to. Ayan, oh. Pansin nyo, medyo may buo-buo siya ng konti. Frozen na kasi to. Mula sa... Leche ka. Magpanggap ka, walang nangyari. Yun nga, frozen. Wala nga nangyari. Bakit siya Sorry, wala nga nangyari. Wala nangyari. Sorry, mali pala. Mula daw sa farm, tinatravel daw nila dito yan na papunta sa Manila. Since raw siya, unpasteurized siya, may mga buhay-buhay na bakterya. Kaya kung ano yung dumi dun sa dede ng baka, andito yun. Oo, parang gano'n. Sila yung mga lumaki sa farm. Sila yung mga lumaki sa farm. Tama yun. Iinitin natin to, hindi ko nga gagamitan ng temperature ng thermometer para madali lang siyang gawin sa bahay. Diba? So, initin natin to hanggang bago kumulo. Medyo maligam-gam na siya. Yung tipong pampaligo ng baby. Lalagyan natin siya ng asin. Kung meron kang i-measure dito, yung asin siguro yun. Around 25 grams. Kung wala ka namang timbangan, around 1 to 1.5 tablespoons. Hindi ko sure. Yan, mga ganyan karami. Lagyan na muna natin asin. Taluin lang natin ng konti para lang ma-dissolve. Ngayon, meron tayong suka dito, 280 ml. Lagay lang natin yan dyan. Tapos, isang halo lang na ganyan. Stop. Kasi gusto natin buo-buo yung curds natin. Tapos, stop pa natin yan dyan. Stay natin for 10 minutes. Habang inaantay nating mag-react yung gatas doon sa acid natin, pag-usapan muna natin yung yung kesong puti sa palengke. Napansin nyo ba yun, pre? Matubig siya. Tapos ewan ko kung napansin nyo na to, pag bumibili ka sa maaga versus sa bumibili ka ng late, mas maliit na yung nabibili mong kesong puti kapag doon ka na sa medyo late bumili kasi patuloy pang kumakatas ng tubig yon. Sa naano ko nga, para siyang tokwa in a sense. Ang tokwa, mo-order kami dati ng bloke-bloke ng tokwa na nakahulma sa kahoyan. Diyan sa may gawa ng tokwa malapit dito, nasa resto pa ako. Pag dumating sa inyo yan, sakto sa kahoyan. Sakto sa hulmahan yan. Pag pinastay nyo siya dyan ng konti, umuuro siya tapos kumakatas ng tubig. Yung tenderness ng kesong puti mo, nakasalalay sa kung gaano karaming tubig yung matatanggal mo sa kanya. So, ang kesong puti, talaga yan, made fresh daily. Kasi hindi siya pwedeng tumagal at kumatas ng tubig. Lalo na't may asin yan, pre. So, magkakatas talaga ng tubig yan. So, itong kesong puti na to, talagang maganda yung kainin right after gawin. Parang ganun. Patagal siya ng patagal sa storage o sa patuluan mo, patigas siya ng patigas at ayaw natin ng matigas. Paminsan-minsan, okay lang naman. After 10 minutes, eto na siya. Maganda yung curds natin. Ngayon, haluin lang natin ng konti. Na-experience ko din. Pag hinalo natin ng konti, nare-redistribute pa yung acid. Tapos, kasi maputi pa yung sabaw niya. Dapat, hindi na siya masyadong maputi. Na-maximize natin yung nakukuha nating protina sa kanya. Ngayon, dito natin siya sasalain. Butas-butas siya. And meron akong pinabiling katsa. Ayun, nakasabit. Pakita mo. Baka di sila naniniwala. Baka sabi, nag-excuse lang ako Ayan, katsa. So, okay na. Katsa. Wow nga.
Lalagyan natin ito ng dahon ng saging na strips tapos may konting space sa gitna para may chance yung moisture na lumabas sa kanya hindi ganun kabilis. Buong buo, pre. Ang ganda, oh. Diba? Tapos, eto, meron pang maputi pa siya eh. Dapat hindi na siya masyado maputi eh. So, ang gawin natin, initin pa natin ng konti. Tingnan natin kung may makukuha pa tayong curds, pare. Sayang eh. Ayun, nagdi-drain pa rin talaga yung ano niya, yung whey niya. Knock-knock. Who's there? Whey. Wait, who? Pag nakulaan mo yung knock-knock ko, hahawakan ko yung mo. I want it that way. Hindi, ikaw, hulaan mo. What's the way? Hindi yun yun. Hindi yun yun, pre. Ooh, baby, I love you way. Pero, pre, kesong puti na to. Ayan o, tira mo. Actually, yan na yun. Eto na mismo yun. Tikman lang natin ng konti. Marami pa siyang whey. So, medyo maasim pa siya. Eto, dito may mga nakukuha pa tayo whey, pero sige, lutuin muna natin ng konti ito, tapos tingnan natin kung anong makukuha pa natin. Tapos umiinit. Mas nagka-curdle pa siya. Ayan, ang dami pa nito, pre. Oh. Meron na tayong kesong puti dito. Ang dali lang, di ba? Sobrang dali lang. At talagang hindi ako nahirapan kahit konti. Masayang-masaya ako sa araw na to kasi walang sumablay na kahit anong gawa ko. Ngayon, pa-drain lang natin to. Magkakaroon na tayo ng kesong puti dyan. Tulad na sinabi ko kanina, yung quality ng kesong puti nyo, magdedepende sa dami ng liquid na matatanggal mo mula sa kanya. Ba't ba may itim-itim to? So, kung gusto nyo ng mas matigas na kesong puti, na parang halloumi style na keso, mas i-drain nyo lang yung tubig mula sa kanya. Ngayon, eto, tulad na sinabi ko kanina, maasim-asim pa kasi marami pa siyang whey. Ayan. Hulmahin lang natin. Actually, baka eto magandang panghulma. Kasi masyadong rough yung taas eh. So, hayaan lang muna natin mag-drain to ng konti. Tapos, balikan natin. Siguro mga 10 minutes, pre. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Pare. Pare, bakit? Hindi, ito. Kesong puti. Tingnan natin kung sliceable ba siya. Muusok-usok pa nga siya. Oh, diba? Oh. Ay, kanina, maasim. Tapos medyo matabang pa siya sa alat. Lipan mo ngayon. Kesong puti, di ba? Kesong puti. Meron tayong kesong puti dito. Nakagawa na tayo. At alam naman natin yung ginagawa dyan ay nilalagay sa tinapay. Pinapalamanan, di ba? Bakit hindi tayo humiram ng mga ideya sa iba't ibang bansa kung ano pa ang bagay na pwede nating gawin mula dito sa basic na kesong puti na nagawa natin? Since eto ay kaya na natin gawin at napakadali lang talaga niyang gawin, paano pa ba natin gagawa ng ibang application tong bagay na to? So, ang gagawin natin, ibabalot natin to sa katsa. Kasi tapos na siya sa pagiging kesong puti. Gusto kong malaman kung anong pwede mangyari sa kanya kapag dinrain pa natin yung tubig, di ba? Mas mawawala yung asim at mas mag-concentrate ng konti yung alat at higit sa lahat, mas titigas siya, di ba? Kailangan ba na tulong, pre? Hindi na, ganyan naman kayo. So, i-rep na muna natin to at magkita-kita tayo bukas. Pagod ako. Umaga na pagod ako sa sablay po. Kapag ang araw mo nagsimula ng puro kapalpakan. Oo. Tapusin na natin yan. Tomorrow is another day. So, see you tomorrow, mga inaanak. After, 24 hours ba to? Wala naman. Kahapon ba natin sinuto? Pinadrain namin siya. Ito na yung itsura niya. Ganun pa rin naman. Medyo, ano na lang siya. Mas nag-firm up siya. Ayan, mas matigas siya. O tayo ng ganyang portion. Uy, ang ganda oh. Ang ganda, di ba? Amoy kesong puti pa rin talaga siya. May konting asim. Oo, dinidikit mo naman eh. Dinidikit mo eh. Minsan, okay lang idikit. Pagka ganyan, wag. Tikman natin. Ganto. Inaaral natin tong bagay na to ha, kaya may mga konting feedback ako. Kahapon, yung kesong puti na gumagawa pala kami ngayon, nung hindi pa siya masyado na-drain, maasim siya. Marami pa siyang whey. So, medyo maasim pa siya. Kasi, yung acid ay nandun sa whey, yung suka. Tikman mo to. Hindi na talaga. Sige. Sige na. Wala siya asim. Yung creaminess niya na lang yung na-retain. May konting alat. Tapos ano siya, parang masarap. Masarap siya. Gusto ko siya. Medyo grainy lang siya ng konti kasi masyado na-drain. Ano ngayon ang gagawin natin dito? Sa ginawa natin na to? Ano? Ganyan lang ba matatapos yan? Nakita ko sa video ni Sunny, si Best Ever Food Review Show, na sa isang fair sa US may binebenta. This is a very interesting international fried cheese sensation. This is paneer pakora. Na fried cheese curds. Ito ay hindi cheese curds. Kasi ang cheese, well, technically, oo. Pero kasi yung cheese curds na tinutukoy nila, nilalagay sa putin, pare. Tapos yun yung medyo squeaky daw siya. Ito, hindi to squeaky eh. Try nating iprito tong bagay na to. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Gumawa kami ng ano dito, pancake eggs. Ano ba to? Uy, ang ating pambansang ibon, Maya. Maya, baka naman.
Tapos, i-deep fry natin to. Ultimately, nag-decide ako na battered na lang. Para hindi tumagas. Baka kasi maluso. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. So, lagay natin yan dyan. Lubog natin. Parang okay to pre Ewan ko lang Ayokong i-jinx Speaking of jinx, di ba may Pokemon na jinx? Nung bata ako, basa namin ng mga kalaro ko doon, Hynix. Hindi namin alam yung salitang jinx Nung bata kami. Wala lang. Little random facts about Ninong Rai. Pwede bang kamayin ko na lang to? Yan. Aray. Gusto mo lang, twerk. Hindi, kasi, alam mo yung sa mga tempura, nilalagyan talaga nila yung lawit-lawit di ba? So, baka may benefit yun kasi, baka yun yung mga parts sa lumutong. Hindi ko alam. So far, wala pa ako nakikitang tumatagas. At hindi ko alam kung malulusaw pa siya actually. Pero sana lumambot siya para may texture, di ba? Ayan na nga. Tumagas na. Plato agad. Dali. Plato agad. Ahitin mo at lagyan ng pulbo. Since pancake batter yan, masarap na may konti tamis. Lagyan natin ng, yan, Parmesan cheese. Baka kasi lumaki sa farm. Hindi ko natatanong kung sino nagsulat nito. Gusto ko na lang sabihin, kung sino man nagsulat nito, letter P dapat, Parm. Okay na tayo? May 6 na buwan na sa rep Yan. At eto na pare ang ating deep fried kesong puti pare. Tikman na natin yan pero bago yan Jerome, suma ka muna. Konti lang. To answer the question, yes, natunaw po siya. Kasi yun nga yung nagpataranta sa akin. Mukha lang siyang typical na bola lang, di ba? Kung may ring lang dyan, shoot ko to Wow. Kasi bang pamato mo sa NBA Finals ngayon? Baldabid pa rin talaga Nakawalan yung... Hindi. Torrentes. Kenneth Remdes! Either Baldabid, Marlo Aquino. Doon lang talaga. Anyway, tikman na natin to, pre. Uy! Halika dito. Ako? Oo. Hindi ka mainit, pre. Hindi mainit. Hawak-hawak ko Hindi promise, pre. Promise ang puta. Hindi, promise talaga. Hawak-hawak ko nga. Mainit ba? Hindi naman, di ba? Okay to Ang weird. Kasi eto, hindi lusaw. Mukha siyang tokwan. Mukha siyang tokwa. Yung kanyang tumagas doon, lusaw. Pero yun yung deflated. Ito, yan Hindi pa okay to. Ang sarap siya. Pasado sa akin to. So, palagay ko, nyari, hindi kayo willing gumawa ng sarili yung kesong puti sa bahay, pero napakadali lang naman, di ba? Sobrang basic lang naman. Baka pwede bumili na kayo ng kesong puti, tapos balot nyo sa katsa, patuluin nyo ng konti para... Katsa! Okay na? Okay. Huwag nga sinasabi ko kanina. Pwede nyo patuluin nyo para mas mag-firm up ng konti. Tapos gawin nyo to. Or, baka pwede yung kesong puti na lang mismo. Kaso, baka masyado siyang matubig, pare. Pero eto, bago pagka ginawa mo to sa kunyari, may bisita ka. Lawanda. Pero for some reason, may kesong puti ako sa rep. Pre, iba. Ano mo yan? Purong-purong kesong puti yan. Para ang sarap niyan. Sarap Pero kamusta? Sarap? Okay sa'yo? Sarap nung naluto. George, ikaw dito. Okay, di ba? Pero kamusta? Masarap ba sa balan? Di ba, no? Okay siya. Feeling ko lang ganito. Medyo may konting hirap lang doon sa pagpiprito, pero mas maganda yung mga balot doon sa tinutpi ko kaysa doon sa kinamay ko. Porlo ko na to. Paki-quarantine yung payroll niya. Pero... Oo. Bakit yung payroll? Iba kasi epekto ng COVID yan Iba nawawala ng panlasa, di ba? Siya, mabaho yung paa De, pero legit pare, yung stick na ginamit, mas maganda yung balot sa kanya kaysa doon sa kinamay ko. Kasi pag nga naman kinamay mo, medyo nahuhubaran ng konti yung yung cheese natin, nakahawakan kasi. Pero pag stick-stick lang, hindi. Pero medyo kapalan niya yung hiwa, tulad na ginawa namin sa iba, para hindi siya mabasag pare. Sa India, meron silang tinatawag na paneer. Technically, para siyang keso na sinasarsahan nila na nagiging
ulam. Di ba sabi nyo kanina parang tokwa? Technically, yung pagka-curd ng isang gatas at sinasala mo yung protina, parang parehas din sa cheese making ang paggawa ng tokwa. Magkaiba lang yung coagulant nila. So, kung sa Asia, technically, ang India rin naman ay Asia. Pero dito, sa atin, sinasarsahan yung tokwa, Southeast Asia, sinasarsahan yung tokwa sa China, sa Japan, Pilipinas, kung saan man, para maging ulam. Sa India, yung panir o yung parang keso nila, sinasarsahan nila para maging ulam. Palak panir ata ang tawag doon sa kulay berde na maanghang. Masarap yun. Ang pagkakaiba kasi, mula dito, sa ginawa natin na to, at doon sa panir nila, yung panir nila, for some reason, ay hindi natutunaw. So, pwede mo siyang lutuin. Pwede mo siyang sarsahan na hindi siya sasama doon sa sarsa, di ba? Try natin gumawa nun kahit alam natin na medyo nadudurog at natutunaw siya. Tingnan natin kung paano mangyayari. So, hindi ako gagawa ng palak panir dito, kundi gagawa lang ako ng isang klaseng sauce. Kahit anong sauce. Kasi ano lang naman to, eksperimento lang naman to kung hanggang saan ba natin kayang gamitin tong na-discover natin bagong food item. So, may tubig tayo dito. Pakuluin lang natin yan. Maanghang, aangahan ko to. Lagyan natin ng Korean chili flakes, konti lang. Fried onions na mukhang sunog. Lagyan natin ng crispy garlic. Tapos timplahan natin yan. Ito, hula-hula lang to patis. Tapos gusto kong tamisan ng konti. Ketchup, pare. Paminta. Durugin natin to. North chicken powder, pare. Pwede natin ilagay din Wala kong ginkron. Kasapakin kita. Okay na ako dyan. Iwa tayo ng medyo malalaking cubes. Lagay natin dito. Kailangan kasi dito, pre, umilid siya hanggang gitna, pero hindi siya matunaw. Malalaman natin yan sa susunod na kabanata. Okay na to. Initin lang natin ng konti, tapos tikman na natin yan. Parang mga 5 minutes na siya nagsisimmer dito, o baka more than pa, no? Hindi siya natutunaw, pre. So baka hindi natin sinasadya, pero nakagawa talaga tayo ng panir. Kasi kanina, yung kinakain natin yung meron talaga akong isang kesong nakita nung nagpiprito tayo kanina na nalusaw siya. Tapos di ko na siya makita doon. Pero yung karamihan na kinain natin, hindi talaga siya nalusaw, bagkus siya ay lumambot lamang. Bagkus. Lagyan natin dyan. Ayun, no, medyo lusaw siya ng konti, pero hindi siya naliliquify. Ganda nito. Excited ako dito bigla. Sige, tikman na natin yan. May kanin na nga ako dito Pero bago yan, Jerome, stow mo muna yan. Tapos iyan, picturean mo na yan. Ulam ka ng gatas, pare. Sa bagay, gatas ng kalabaw, nilalagay lang sa kanin, tsaka konti asin Inuulam yan sa probinsya, pre, di ba? The perfect bite. Pwede siyang ulamin. Para patunayan, Alvin, halika dito. Hindi mainit. Hindi rin maanghang. Di ba? Bin, ano tawag niyo sa akin dati? Mr. 2%. Kasi 2% na yung katotohanan na sinasabi ko. Pasok na to sa 2% na yun. Yung kesong puti natin, hindi masyadong lasang, marirealize mo dito na ang kesong puti pala, kapag inalis mo sa konteksto ng pagiging kesong puti, ay matabang pala siya. Gets mo? Para siyang tokwa in the sense na acceptable sa kanyang pasukan ng mga kung ano-anong lasa. Di ba? Kasi, ewan ko, dati kesong puti, ang sarap-sarap. Siguro, medyo mababay pag-asin natin sa kanya, kaya hindi lumabas yung lasa ng kesong puti. Pero kapag nilagyan mo na kasi ng mga ganyan-ganyan kung ano-anong ingredients, tinatanggap niya yun ng buong buo, di ba? Jorge, liga dito. Ayaw mo na maanghang, di ba? George! Bawal sabihin dito ng salitang baboy kung di nakapatukod sa karne. Tandaan nyo yan, ha? Pwede kang ulam talaga. Di ba, pre? Di ba? Pwedeng ulamin tong lintik na to. Pwede kang mag-ulam ng kesong puti. Meron mga, nagpiprito ng kesong puti. Di ba? Siguro dun pa lang. Alam kong may ginagawa yun Siguro dun pa lang, dapat alam ko na hindi siya nadudurog. Di ba? Ano siya? Posible mangyari ito. Pero meron naman nakapagluto nito bilang ulam. Ewan ko, malamang meron na sa iba. Pero ako, para sa akin, bagong discover ito, di ba? Ang sarap. Pero hindi ko talaga alam kung aksidente ba tayo nakagawa ng panir. Pero definitely, ang mga panir na natikman ko ay mas makunat kaysa dito. Mas matigas siya ng konti. Pero pre, pasok na pasok to. Sold na ako dito sa ideyang to. Doon tayo sa huli natin. At kung dito, sinubukan nating alamin kung hindi ba siya malulusaw. Sa susunod natin gagawin, alamin naman natin kung paano siya malulusaw. Ito ay bagong gawang kesong puti. Siguro nagdi-drain pa lang siya for around 30 minutes, siguro. So may tubig ko siya. Pero pwede na siya. Pang-serve na siya. Meron tayong mainit dito na non-stick pan. Tingnan natin kung ano mangyayari kapag pinirito natin to.
Kung tama yung pagkakagawa natin ng kesong puti, hindi dapat ito malulusaw. Pero, gusto ko siyang malusaw eh. Gusto ko siyang malusaw. Tingnan natin kung may ganung property siya. Hindi siya nalulusaw, lumalambot lang siya. Subukan natin to ha, subukan natin to. Mag-experiment tayo dito, di ba? Lagyan natin yan dyan. Lagyan natin ng mantika. Parang walang mangyayaring maganda dito sa may sodium citrate ako dyan. Tinan mo dito. Kato muna, hanapin muna natin. So, sodium citrate pa. Ginagamit daw to sa mga cheese sauce, pampasmooth ng cheese sauce. Para hindi ata mag-split yung mantika. Something like that. Parang ganon. Kalagay dito, 1 teaspoon or more sa 1 cup ng liquid. Ewan ko. Hindi ko talaga, first, nakasarado pa nga eh. So, lagay tayo ng around 1 teaspoon. Gagawa lang dapat ako ng cheese sauce na maayos. Nakita ko may gantong ingredient. Ngayon, ewan ko, tignan natin. Ngayon ang apoy. Ay, hindi. Teka lang. Feeling ko, kailangan nito ng water type na liquid para mabuo siya. Pahing gatas. Okay na yan, okay na. Ngayon, initin natin. This is what I live for, pare. Siyempre, asawa at anak ko rin. Tsaka ito. Ayan di ba? Nag-iba agad. Initin lang natin to, tapos tingnan natin kung anong mangyayari. So, balikan niyo ako dito. Wala nangyari sa kanya. Naging gatas ulit. Pag trikman mo siya, lasang durog na kesong puti. Ganun yung lasa niya. Walang nangyari sa kanya. In-expect ko talaga medyo may stringy siya. Hindi ko pa kasi inaaral yung chemistry niya, yung paggawa ng keso. Kasi isa yung bagay na interesado ako, pero hindi ko masyadong aaralin kasi takot ako. Wag po Game Boy ko. Wala na akong maisip. Siguro kasi alauna ng madaling araw na at kanina pa kami nag-shoot. Pero na-realize ko rin, bakit hindi natin gawin yung obvious, pre? Gumawa tayo ng kalabaw. Cream cheese, pare. Nakatikim na ba kayo ng kalabaw cream cheese? Hindi pa. Nakatikim ka ng kalabaw? Kalabaw? Hindi rin. Hindi pa? Kalabaw meet kaya tayo content next time. Ay, pwede. Pwede, di ba? Oo. Pwede. Anyway, sige, try natin. Kung magagawa bang kalabaw, kalabaw cream cheese to. Kasi kung iisipin mo, ganun din naman yung proseso niya. Nilagyan din na suka, tapos pinrocessor lang. So try natin to. Ito yung food processor na regalo sa akin ng Team Ninong. Bayad na ako dyan. May ambag ba ako dyan? Wala ba ako sa'yo? Ay, kala ko sisingilin niya ako eh. Sabi, makagawa tayo ng kalabaw cheesecake. Pucha pre, ang ang angas sa menu nun. Kalabaw cheesecake, di ba? Giling. Doon, ang ginawa natin, dinadagdag pa natin yung whey, di ba? Para mabuo siya. Hingin natin ng konting whey. Kita mo yung gaspang niya. Tikman mo na rin. Ha? Tikman mo na rin. Sabi ko na eh, pero ginawa ko pa rin. Promise, nakahawak na. Nakahawak na. Ready na ako eh. Ano ba? Hindi, magaspang eh. Oo nga, magalas nga. Magalas siya eh. Ano naman? Hindi dapat ganun. Pangatlong araw na natin tong shoot na to, pre. Tingnan natin kung ano ang maiisip namin. At kung wala, susubukan na rin natin tong gawing cheesecake. Sabihin na lang natin, ay kaya po magaspang yan kasi gatas po ng kalabaw yan. Tingnan natin. Hindi ko alam, di ba? Sabihin natin, yan yung quirk nung keso na yan, di ba? So yun, matutulog na kami. Kasi alauna pasado na. Harap ng OT. Tangina, magpapaaraw pa ako ng bata bukas. Ay, cut na natin to. Pagod na aka. So, sabi ko nga, nung nakaraan, gagawa tayo ng kalabaw cheesecake. Huwag mo i-zoom ha. So, gagawa tayo ng kalabaw cheesecake. Pero kasi, hindi pa rin talaga ako satisfied. So, pagkasala nitong kalabaw cheesecake natin, susubukan nating i-revisit yung mozzarella talaga. Kasi, kakagising ko lang. Napuwit ako kagabi. Kaka-research kung bakit ba ako nagkamali. At may nalaman akong mga mangilang-ilang bagay. Kung Pakita ko, bakit. nagdodota ka lang, sir. Ako nagdota. Kita ko nga yung ball gin mo, yung lakas eh. Very fine. Lagay natin uli sa food process. Ay, teka, meron na tayong nakagiling, di ba? Tinapon mo. Oh. Palibasa, nagpakasasa ka sa kayamanan ng magulang mo ng bata, kaya okay lang sa'yo magtapon. Gilingin natin yan. Ngayon, ang naging problema dito, kasi ang tagal niya nang nasa rep, tapos nakabalot sa katsa and all. So, masyado siya naging dry. Ayan, nagbubuo-buo na siya, oh. Pwede natin lagyan ng cream, all-purpose cream. Yan. Tapos, sukal Bakit kasi nilalagay dito? Kuya Alvin. Tira mo yan. Tira mo. Guilty. Parang ikaw yung yung guilty asong Chinese eh. Ikaw lang nagkakape na may kalahating kilong asukal. Itlog, isa lang muna. May lemon ba tayo? Pahinga ako. Ayaw pa na isang itlog, kaya pa naman daw. Pwede nyo ilagay sa menu nyo to as kesong puti cheesecake. Pero hindi ba mas maangas kapag kalabaw cheesecake yung Oo, bago kasi yun sa Oo, bago sa pandinig. pandinig. What?
Carabao cheesecake? Parang ayokong serban tong customer na. Parang ayoko. Zest ko lang yung lemon, tapos lalagay natin din Tapos lalagyan din natin ng lemon juice. Ngayon, ito lemon juice mainly for the flavor pero hindi lang yun yung naaambag niya. Nakakatulong dito sa pagpapalapot ba nung cheesecake mixture natin. Kasi acid to. Tapos meron tayong nilagay na cream dyan. Alam naman natin, pag dairy, nilagyan ng suka, lalapot, di ba? Hindi ba sinasala? May tinuro pala akong technique. Okay na, huwag masyado maasim. Baka sausawan ni Alvin ng chicharon Halo uli. Meron pa rin siyang konting graininess. Pero again, pwede natin yan tingnan as a feature, not as a bug. Parang gano'n sa mga laro Kapag may nangyari kakaiba, di bug yan, feature yan. So meron tayong ginawang crust dito. Hindi ko na pinakita. Kabisado nyo na yan. Napakadali lang yan. Butter, crushed grahams. Tapos, natutunan ko lang recently, kapag nilagyan mo na siya ng tubig, mas madali siyang hulmahin. Hindi siya nagbibitak-bitak. Ayan, hindi malalaglag yan. Lagyan na natin yan. Yan. Okay. Para mas maganda yung texture ng cheesecake natin, itatrato natin siya na parang custard. Kasi technically, custard to in the sense na merong itlog, tapos merong dairy, pare. So, nilagay natin siya dito, food pa na to, tapos lalagyan natin ng mainit na tubig. Pagasan niya? Para gentle lang yung luto sa kanya. Parang taguro lang. Ganun. Ngayon, isasalang na natin to. Ang temperature natin ay 150 degrees Celsius. Mababa siya. Kasi gusto nga natin, gentle yung luto, pare. Oh! Magdideposit ka ba? Sa, Bangko de Ninong, pare. Balik tayo dun sa mozzarella natin kasi kailangan talaga nating magawa yun. Kasi yun talaga yung point ng video na to. Ganun pa rin naman yung ginagawa natin. Pero ang bago sa ginagawa natin, may gumagawa dito ng PB&J, pare. Mas gentle yung apoy na ginamit natin para dahan-dahan umabot sa 46 degrees Celsius, pare. Tapos ang suka natin ay 120 ml. Hinahalo ko siya gently for 30 seconds. Papatayin ko na yung apoy. Takpan natin yan, 10 to 15 minutes, tapos balikan na. Kung tama yung pagkakagawa ko, dapat mabubuo natin tong bola dito pa lang. Hindi ko siya kailangan tanggalin muna, kundi ididikit-dikit ko lang siya. Pag didikit-dikitin ko silang ganyan. Kasi malambot pa siya, mainit pa siya. So may kakayahan pa silang magdikit-dikit. Actually, parang kaya ko nga. Kaya siya. Pero kung hindi nyo kaya, pwede rin naman gano'n. Makakatulong yung slotted spoon para tumatagos yung tubig. So kukunin nyo yung mga nandito, ilalagay nyo doon. Pero pre, tira mo. Ayun, no? Tatanggalin mo talaga? Oo, tatanggalin talaga. Par! Di ba? Yung amount ng acid, tsaka kaya ito nga pala, hindi ko ata nabanggit, ang ginamit namin suka ay ito. Yan, nakalagay 5% acidity. Kasi, yung mga suka na available sa atin, hindi tayo sure kung ano yung acidity nun. Pinipress ko lang siya, tinatanggal ko lang yung whey sa kanya. Tapos, tanggalin lang natin yung tubig niya. Hindi sagad na sagad Kasi, yun pala yung ni-research ko rin kung bakit naging parang rubbery yung ating, hindi nagkakabit-kabit kasi masyado maraming moisture yung natanggal. Eto, medyo mainit-init pa siya, may chance pa siyang mag-fuse together. Balik lang natin yan dyan. Tapos, stay lang natin muna yung, mozzarella natin dyan, na hindi pa talaga mozzarella kasi may mga steps pa tayong gagawin. Pero kailangan muna nating initin yung tubig natin. Ibabalik natin to dito para lumambot, tapos saka na natin siya isi-stretch and i-work. Ibabalik natin ngayon to dito. Yan. At kailangan natin siyang umabot sa temperature na 70 to 71 degrees Celsius, pare. Internal. So, kailangan natin siyang suksukin. So, at this point, talagang kailangan natin ng thermometer talaga, di ba? Ayoko mang sabihin, pero wala kailangan talaga So, stay lang muna natin yan dito at check natin temperature. Tapos, pakita ko sa inyo kung paano siya i-work. Malapit-lapit na siya sa temp, pero kasi, yung labas kanina pa naka-expose sa temp na yon. So, palagay ko okay na to. Yan. So ngayon, kailangan natin gawin, pipipiin natin siya gamit yung spoon natin. Yan. Ayun medyo may stretchiness na ako nakikita So balik natin dito para uminit ulit. So kakabalik ko lang sa kanya sa whey at pinapainitan ko ulit. Pero yung cheesecake natin pare ay mukhang luto na. Ay, ganda! Ayan mo! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Parang tuloy, ang sarap na wag lagyan ng toppings, no? Hindi ko masyadong trip ang mga toppings sa cheesecake. Ayoko ng cheesecake ang dinadala lang yung lasa ng cheesecake sa topping, sa blueberry. Kaya minsan, pag may New York cheesecake na available doon sa tindahan, ino-order ko. Kaso nakakadismaya minsan na yung New York cheesecake nila ay cheesecake lang na walang toppings. Dapat kasi yun, masarap talaga yung cheesecake itself Dito malalaman natin yan. Tingnan nga natin to. Ayun jiggly. My money don't jiggle. Iba yung jiggle na reference natin Galing talaga, kalabaw cheesecake yan. So yun, palamigin natin ito, tapos natin sana magawa na maayos. Hindi pa rin siya masyadong kumikinis. At this point, baka pwede natin lagyan ng asin to. Actually, iba, wala naman talagang asin. Nilalagyan ng asin yan, pagkakainin na. Yan, konti lang.
Tiklop lang ng tiklop. Ang tunay na ginagamit kasi talaga dito ay rennet at citric acid. Ngayon, pwede naman tayong bumili nun. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan makakabili. Yung mga nakikita ko sa mga Shopee at Lazada, hindi kasi maganda yung reviews. Hindi daw gumagana, ganyan. Kaya hindi ko na rin tinry. Kaya itong ginagawa natin, medyo hindi talaga ideal. Kasi hindi talaga, kumbaga ano to, ito yung mas madaling paraan. Ngayon kung hindi gumana to, gawa na lang ulit tayo ng isang episode pa. Parang nasira nga kanina, parang okay na no? Parang nga siya nasira. Hindi tumitigas na naman siya. Siguro, isusuko ko na to, pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko pa rin to. Hindi lang talaga ngayon. Kailangan ko pa ng konting research at practice para magawa to at maipakita ko sa inyo kung paano talaga. Ito kasi, una nagmatigas yung ulo natin. Pangalawa, sumunod tayo ng recipe na hindi pa rin natin nagawa. Hindi ko alam kung bakit. Pero nagawa ko nung first time. Puta, ano yun? Chamba. Siguro, tigil na muna natin to. Doon na tayo sa tikman na natin yung huli natin ginawa at yun nga yung ating Kalabaw cheesecake. Tama. malungkot man ako kasi hindi natin nagawa yung mozzarella cheese. Masaya naman ako kasi ang ganda na itsura nito, paro. So, kalasin lang natin ng konti yung gilid. Kalasin na natin ang ating spring form pan. Evala. Hindi nga lang siya ganun kakinis pa kasi hindi namin pinalamig ng tuluyan. Yun ang sikreto doon, di ba? Kailangan nyo palamigin ng tuluyan. So, wala nang plating yan, par. Hiwain na lang yan, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, tomo ka muna. Konti lang. Ang ganda. Ay, maganda. Hindi siya. Pare. Ganda parang egg pie. Yun nga mismo kasi di ba sabi ko kanina, gusto ko siyang parang custard. Nakuha natin, di ba? Uy, ang ganda. Tingnan mo yan. The perfect bite. Ang sarap. Yung tamis niya, tama-tama lang. Hindi masyado matamis. Ito yung mga cheesecake na ayaw ni Alvin. Handa ka na ba? Handa na. Handa ka na? Handa na. Sabi mo. Uy! Ba't ko sinisiko? Mainit. Ano, kulang sa tamis? Ito lang. Sakto lang? Sakto lang? Nag-i-improve ka, ha? Nag-i-improve ka, ha? Malambot siya, malambot siya. Actually, yun nga yung aim natin kasi parang custardy nga siya. Ayoko nung cheesecake na pwede mo pang ipalaman sa tinapay. Gets mo yung tinutukoy ko? Yung para spreadable siya. Kailangan may structure siya, di ba? Halika dito, Kuya Bon. Cheesecake pa lang kaya nang tumayo mag-isa. Pero kung gusto nyo lagyan ng blueberry, pwede naman. Hap? Ha? Pero, syempre, natikman na namin. So, papamigay ko na sa labas to. Uy! Bakit? Gusto mo ba? Oo, mamaya. Kainin namin mamaya. Kasi nakakako eh. Sayang. Hindi ko tinapakan. Halika dito. Nga. Don't! Isa sa lupok. Angry Birds. Diba? Balin ha? Diba? Diba? Balin ka, alam mo. Diba? Kukutsarahin ko mata mo. Alam mo, minsan masarap din magluto. Minsan. Minsan umu-okay ka. Recently, okay na. Na? Huling kain natin ng masarap, 2019 pa eh. Alam mo, di ba, Alam mo, boy? inom rin. Okay na, tapos na yung banter. Hindi, pero legit, pre, walang halong biro at walang halong banter. Masarap siya. Hindi ko masabi kung overcook ba siya kasi may bula-bula siya ng konti dito. Yung ilalim wala. Kasi dalawa yung heating element namin sa taas. And yung ilalim, protektado siya ng tubig. Yung taas, hindi. So siguro mas maganda kapag diluto nyo sa inyo, wala na siyang heating element sa taas. Okay yung sa baba. And yung texture dito, talagang cheesy at cheesy. Kita ba? Kita nyo yung bula-bula sa taas, medyo nag-overcook ng konti. Sa baba, hindi. Yung toppings, kayo na bahala doon. Pero ako, hindi ako masyadong sa toppings. Kailangan masarap yung cheesecake mismo, di ba? Kumbaga parang, dapat masarap yung lechon nyo, hindi lang dahil masarap yung sausawan. Parang kare-kare, di ba? Tama. May nabasa nga ako nakaraan, dito siya nagbabagoong sa kare-kare. Sino yan? Paki-send nga sa akin yung username. Ang laki nang nawawala sa pagkatao niya pag ganun. Wala tayong magagawa. Yun yung gusto niya. Ikaw nga, hindi ka kumakain ng gulay eh. Hana nag-enjoy kayo sa episode? Ako nag-enjoy ako kahit 3 araw natin sinuto. Nakalungkot lang talaga sa akin kasi hindi ko talaga makuha yung lintik na mozzarella cheese na yan. Kailangan ko pa talaga ng practice, kailangan ko pa ng research. And siguro, baka kailanganin ko talagang gumamit ng rennet, pare. At kapag natuto ko at nalaman ko saan bibilin, sasabihin ko rin sa inyo. Isa pa pala kasing bagay to consider. Yung gatas na ginagamit natin, baka iba sa gatas na ginagamit nila. Yun ang main na ingredient pagdating sa paggawa ng keso eh. So, baka hindi lang talaga bagay. Baka merong something na pumipigil sa atin bukod sa
bukod sa Panginoon. Marami akong nakuhang value at natutunan. Malamang, ikaw na nanood, meron din, di ba? I-subscribe mo na ang channel natin and kung meron ka pang mga iniisip na, Ninong Ray, luto ka naman na ito. Baka naluto na natin, di ba? Ng ano? Ang Alaskan King Crab, Ninong Ray. Oo nga. Wala pa. Sure ako Wala pa yun. Unim. Ano? Uni 3 ways. Pwede natin gawin yun. Mahal na mahal ko kayo. Laging mahalin ang bawat isa. At higit sa lahat, available na ang Ninong Ray Cookbook para sa major bookstore nationwide, sa Shopee at Lazada at sa book sale. Yung background, baka maka-apekto. Baka maka-apekto sa sales na, di ba? So, i-click nyo yung link dyan sa description. Available yan. And, ayun, maraming nagsasabi na tuwa daw sila sa cookbook natin. Nasusunod na yung recipe. So, kung gusto mo rin matuwa, purchase mo yung cookbook natin. And sa mga nagre-request ng merch, pare, ito model natin, nakahanda na, ipo-photoshoot na natin. Ayan, talikod ka nga, talikod ka nga. Talikod. Yeah! So, interviewin ko lang yung model natin. So, ilang taong ka na? 40 po. 40? May asawa ka? Meron po. Gusto mong kumita ng dagdag na pera? Pwede rin po. Pwede rin. Tuntua siya.